Okay, good evening everyone. Ngayon, tuturo ko sa inyo or pag-uusapan naman natin ano ba yung CRM, okay? Or narinig niyo na ba ang word na CRM sa business? Kung ikaw ay nagra-run ka na ng sariling business mo, lalo na kung nasa social media, malamang sa malamang ay narinig mo na 'to. Okay, so ngayon ang tanong ng karamihan, actually marami akong mga kakilala na nagtatanong, ano ba yung CRM na yan at papaano yan makakatulong dito sa business na ginagawa natin sa online. Okay, so ngayon, i-define muna natin ano ba yung CRM. Okay, CRM stands for Customer Relationship Management or CRM, which is a system for managing all of your company's interactions with current and potential customers. The goal is simple: improve relationships to grow your business. Okay? So, basically itong CRM na 'to, okay, ginagamit ito ito yung ginagamit para sa pag-gather ng data, okay, ng mga customers mo sa mga nag-engage diyan sa business mo, whether if it is you're running an ads for messaging or conversion or whatever it is, basta nag-interact siya at na-record mo yung data nila para at least nang sa ganon ay mafa-follow up mo sila in the coming days at malalaman mo, okay? Malalaman mo yung gusto ng mga client mo. Basically, makakapag-build ka ng relationship doon sa mga client sa business mo. Isa ito sa mga magandang tool na pwede mo ring gamitin kung meron kang negosyo. Okay? So, ngayon ang tanong, having a CRM matters in your business. Ano ang pwedeng magawa nito? Okay? Ito pag-usapan natin tatlo. Number one, customer retention. Okay? Keeping track of their preferences, needs, and history to build strong, lasting relationship. Ngayon, kung ikaw meron kang business at kung hindi ka pa gumagamit nitong CRM na to, nami-miss out mo yung isang bagay na pwedeng makapagpa-improve dyan sa sales ng business mo. Bakit? Dahil kapag gumagamit ka nito, ma-increase na yung customer retention. Bakit? Kasi nalalaman mo, natatrack mo yung mga preferences, yung mga needs ng client mo. Ano ba yung gusto nila? Ano ba yung gusto nilang product? Ano ba yung gusto nilang service? Ano ba yung gusto nila dyan sa product na binibili mo? Okay, basically, mare-record 'yon, okay? Mare-record 'yon, makukuha mo yung data na 'yon para nang sa ganon ay alam mo kung ano yung ifa-follow up mo dun sa mga naging interested diyan sa product na binebenta mo. Napakaganda itong CRM na 'to na magamit mo rin 'to. Okay? Pangalawa, streamlined operations. Okay? So, it frees up valuable time for businesses to focus on strategic initiatives. Ngayon, kung ikaw meron kang negosyo, okay, at kung merong parts dyan sa business mo na paulit-ulit mo namang ginagawa, sa pagre-reply, pag-receive ng mga clients, or kung whatever it is na paulit-ulit mo na lang ginagawa, na pwede mo namang ma-automate, pwede mo rin itong magawa dito. Okay? Pwede mong ma-automate para nang sa ganon ay makapag-focus ka na lang dun sa iba pang part ng business mo, okay? Para mas ma-improve mo yung negosyo mo. Improve mo yung sales mo, improve mo yung product mo, okay? Pwede mo itong magamit itong CRM na to para ma-automate mo yung mga paulit-ulit na mga task, okay, na ginagawa mo. Para nang sa ganun ay meron ka pang time sa pagkaroon ng initiative, okay, para mas ma-increase mo yung value ng business mo. Okay? Pangatlo, itong data-driven decision making. Okay? Kapag gumagamit ka ng CRM, okay, ngayon nag-gather mo yung data, okay, you are gathering and analyze vast amounts of data about customers, sales, and marketing campaigns. Okay, ngayon, kung nag-gather mo yung data, alam mo kung ang niraran mong ads, okay, kung nag-ads ka man, alam mo kung may pumapasok ba talaga itong sales o wala. Okay? Base sa data na binibigay ng ads mo, base sa data na nakukuha mo. Okay? Itong CRM na to, pakikinabangan natin to
maganda itong i-apply dyan sa business mo. Para nang sa ganun, alam mo yung mga decision making na gagawin mo kung i-continue ko ba itong ad campaign na to or hindi, or kung i-retain ko lang to or hindi, or whatever it is na mga decision making para mas ma-improve mo yung sales ng business mo. Okay? So next, Facebook ads optimization. O isa ito sa mga number one number one na kailangan mong matutunan kung ikaw ay nagraran ng ads. Kasi I tell you, first step na kailangan mong malaman is paano mag-set up ng ads. After that, ang kailangan mong malaman is paano basahin yung metrics. Paano aralin or paano paano mo aralin kung yung campaign mo ay may resulta ba o wala. Okay? So itong Facebook ads optimization, kailangan number one, marunong kang mag-analyze ng ads KPIs. Okay? Bakit? Because it will gonna making sure your advertising budget is being used effectively. Hindi mo kasi alam, run ka lang ng ads, gastos ka lang ng gastos ng ads budget mo, hindi mo alam, wala palang resulta yung niraran mo. Hindi mo alam sa tatlong campaign na niran mo kung alin doon yung nagpuproduce talaga ng result. Kaya ikaw, hindi ka makapag-optimize, hindi ka makapag-scale dyan sa business mo kasi hindi mo alam pa paano basahin yung data. Okay? So, with the help of this CRM, malalaman mo dahil nagagather mo yung data, alam mo kung anong campaign doon ang hindi effective at anong campaign ang naging effective. Okay? So, yan yung number one. Analyze ads KPIs. Okay? Ang advantage ito, it will gonna improve the performance of your ads and getting better results. Of course, kung ikaw alam mong i-analyze yung ad campaign mo, yung niran mong ad campaign, syempre, alam mo ngayon paano i-improve yung performance nito, ano yung mga kailangan mong i-off na ads, anong kailangan mong i-edit na creatives, ano yung mga kailangan mong i-improve diyan sa messaging mo, anything na kailangan mong improve base sa data na binibigay sa iyo, base sa data na nababasa mo dun sa ad campaign mo. Okay, dun sa ads manager na ginagamit mo. Okay? And third is making informed decision about your overall marketing strategy. Yun na nga, kapag meron kang data, alam mo, okay, natututunan mo ano yung mga decision making na pwede mong gawin. Kung i-off mo ba to or hindi, patuloy ba to or hindi. Ano bang i-improve mo dito sa campaign na to? Ano ba ang kailangan mong patayin na campaign? Mga ganong klaseng decision making. Okay? And pangalawa, okay, advantage if you know your data, okay, makakatulong ito sa pag-optimize ng ads mo o ng business mo. It provide data to ads. Okay? Kapag ikaw gumagamit ka ng CRM, nakakapag-gather ka ng data. Okay? Nalalaman ng ads manager mo, okay, kung ano yung data na effective, ano yung campaign na effective. Okay? So that it will gonna unlocking the potential of Facebook ads or Facebook machine learning capabilities. Okay? So, alam mo, si Facebook, meron siyang tinatawag na machine learning. Okay? Si Facebook, inaaral niya yung mga campaign na niraran mo. Ibig sabihin, si Facebook, hindi pa niya alam totally yung mga customers na pwede niyang ipakitaan sa campaign mo. Kaya inaaral niya. At nagbabase lang siya dun sa data na binibigay mo sa kanya. With the help of CRM, magagawa mo tong gawin, yung mag-provide ng data dun kay Facebook. Para nang sa ganun, yung machine learning ni Facebook, okay, maganda yung kalabasan ng pag-study niya dun sa data na binibigay mo. At nang sa ganun, ay may pakita niya yung campaign mo, yung ads mo dun sa mga taong most likely bibili at bibili dyan sa ino-offer mo. Okay? Next is helping your campaign become more efficient and effective over time. And last is driving better results and maximizing your return on ads spend. Okay, so ganun kaganda kapag nakapag-provide ka ng tamang data dun kay Facebook. Okay? Si Facebook naman, kaya niyang mag-provide ng tamang resulta dun sa ads na naniran mo. Okay, kumbaga, tulungan ito on Facebook side, kailangan malaman ni Facebook anong data, okay, ang pwede mong i-provide sa kanya. Ikaw naman, kailangan mo ring matutunan kung ano yung effective na ad campaign based dun sa niran mong ads. Okay? Tulungan talaga tong
tong business na to at saka sa platform ni Facebook. Ang kagandahan dito, may mga tools na tayo kagaya nito na pwedeng magamit sa ngayon. Okay? Next. Okay, ito na yung tinatawag na learning process of Facebook ads. As I've said kanina, si Facebook meron siyang learning machines. Okay, machine learnings. At inaaral ni Facebook ano ba yung tamang mga uh, client or potential customer, prospect mo para dyan sa business mo. Number one, Facebook ads machine learning. Facebook uses powerful machine learning algorithms. If you are familiar with the algorithms, kung narinig mo na to dati, si Facebook meron siyang algorithms, lahat ng mga social media platform meron niyang mga algorithms. Okay, to optimize your ads or your ad campaigns. Okay, but these algorithms needs data to learn. Yun ang sinasabi ko kanina. Okay, kailangan ito ng data para at least mas matutunan niya paano pa ma-improve yung campaign mo. Okay? Kailangan, si Facebook, meron siyang algorithm para i-optimize yung ads mo, pero kailangan niya ng data galing din sa business mo. At yun yung gagamitin natin. Ay, kaya natin gagamitin yung CRM. Okay? Kasi isa yun sa mga tool para mag-gather yung data galing sa mga nag-i-inquire sa iyo. Nagme-message sa iyo, nag-i-inquire dun sa product mo, lahat ng yon kaya na yung mag-gather. Okay? Second, understanding your audience by tracking conversions. Your feed Facebook's algorithms valuable information about who is most likely to convert, what ad resonates with them. Okay? By gathering the data, Facebook will gonna understand your audience. Malalaman ni Facebook kung anong klaseng audience ba ang most likely nagko-convert doon sa ads mo or most likely nag-a-avail or nag-add to cart doon sa Facebook, doon sa website na niran mo. Okay? So, malalaman ni Facebook at matutulungan ka pa ni Facebook kung paano pa mas maipakita doon sa mas maraming tao ang ads na niran mo. Okay? And third is improved ad delivery. Okay? As Facebook learns more about your ideal customers, it gets better at number one, finding right people, optimizing bids, and budget. Okay, na-improve niya yung delivery ng kanyang ads. Kung alam niyo yung data, alam niya kung sinong papakitaan ng ad campaigns mo, okay, na-improve niya yung pag-deliver niya ng ads mo. Okay? Ang result, mas nakukuha mo yung tamang tao diyan sa business na ino-offer mo. O diyan sa offer na niran mo sa Facebook. Okay? Ganyang kaganda ka-advantage ang CRM kapag meron ka. Okay? Kasi ang Facebook ad, hindi lang yan basta-basta nag-rank ka ng ads, okay na. Hindi, meron ka talagang kailangan aralin pa dyan para mas ma-increase mo yung sales mo dyan sa business na ginagawa mo. Okay? Next. CRM is important for your business to grow, of course. So, a strong CRM system is essential for business growth because it allows you to understand your customers better, build stronger relationships, and streamline your sales and marketing efforts. This leads to increased customer satisfaction, loyalty, and ultimately revenue growth. Kapag meron ka talaga nito, wala kang talo. Okay? So, parang narinig ko na sa advertise, parang narinig ko na yun dati So, wala kang talo. Okay, so CRM, isa ito sa pinaka magandang tool na pwede mong gamitin. Actually, ilan lang to sa tool na ginagamit ko. Okay? Para ma-optimize yung business ko at ng mga client ko. Okay. So, by the way, yung CRM part lang siya ng ecosystem ni Pancake. Okay? Si Pancake, okay, is a comprehensive multi-channel management of social media and e-commerce platforms. Okay? So, part lang siya. Isa lang to sa CRM. Marami pang mga tool dito na pwede mong magamit kagaya ng Bootcake. Paano ito i-automate yung chat. Okay? Yung messaging. POS. Paano mo magagather yung mga orders, okay? At mga inventory management, dyan yung ginagawa. Yung Pancake naman, na tool is yung chat management. Maganda itong Pancake na to. Actually, meron akong mga ginawang video nito nung mga nakaraan. Pwede mo itong tingnan. Okay?